Alam niyo po, again, at the end of the day, walang magwo-work na relationship. Kapag ka ang nakasama mo, natagpuan mo sa buhay mo, tamad na, may bisyo pa. Ikalawa, ang taong tamad, ang taong may bisyo, sa halip bumuo, sisira lang ng pamilya. Sino po naniniwala? Pag nakatagpo ka ng tamad, nakatagpo ka na ng tamad na may bisyo pa, malamang sisirain ito kabuhayan ng pamilya. Naniniwala po kayo doon? Pag ang natagpuan mo may bisyo na tamad pa, sisirain ito ang kabuhayan ng pamilya. At hindi lang yon, pag nakatagpo ka ng tamad, nakatagpo ka ng may bisyo pa, hindi lang kabuhayan ng pamilya ang sisirain ito, maging yung mga plano ng pamilya, sisirain ito. At hindi lang yung mga plano, hindi lang yung kabuhayan, maging yung mga pangarap ng pamilya, sisirain ito. Walang bubuin ang isang taong tamad at may bisyo para sa kabutihan ng pamilya. Walang kabuhayan ang lalago sa isang taong tamad na may bisyo pa. Totoo po ba yan? Hindi lalago ang kabuhayan ng pamilya kapag ka ang isang magulang ay tamad o may bisyo pa. Walang pangarap ang maaabot sa isang taong tamad na may bisyo pa. At walang mga plano ang mabubuo sa isang taong tamad na at may bisyo pa. That's why, ito yung malungkot na realidad sa buhay lalo na sa isang relasyon. Dahil doon, may mga asawa, pinipili na lang humingi ng space. Totoo po ba? Pagka ang natagpuan nila, bukod sa tamad na may bisyo pa, one day, humihingi na lang sila ng space. Pero alam niyo po, ang mas malungkot na reality sa isang relasyon, minsan hindi lang space ang nihingi ng isang tao. Minsan, kalayaan na ang hinihingi ng isang tao. And another thing, bakit may mga nagiging single mom, bakit may mga nagiging single dad, nakatagpo ka ng walang paninindigan? Alam niyo po, pinakamahirap maging ama ng anak. Tandaan niyo, walang planong panindigan ng pamilya niya. Pinakamahirap maging ina ng anak. Walang planong panindigan ang pamilya niya. Alam niyo po, minsan, akala natin mga tatay lang ang hindi naninindigan para sa kanilang mga anak. Sometimes, may mga nanay din hindi pinaninindigan ang kanilang mga anak. At iyon ang isa sa mga pinakamasaklap na matatagpuan mo sa buhay mo. Makatagpo ka ng isang lalaki na hindi kayang panindigan ang mga anak mo. Makatagpo ka ng isang babae na hindi kayang panindigan ang pamilya na bubuuin mo. Alam niyo po, pag ganito ang natagpuan mong nanay, ganito ang natagpuan mong tatay, isang araw, ikaw na lang ang kasama ng anak mo. Isang araw, ikaw na lang ang nag-aaruga sa anak mo at isang araw, ikaw na lang ang tatayong mag-isang magulang sa anak mo. What's the point? Una, umpisa pa lang, pag wala ng paninindigan ng isang tao, huwag mo nang ituloy ang relasyon mo. Lalo na sa mga young pro natin, sa mga single pa, pag umpisa pa lang, nakita mo na hindi kayang panindigan ang inyong relasyon, ang iyong bubuing pamilya, ang iyong mga anak, maghanap ka na ng isang tao na kayang panindigan ang inyong relasyon at pamilya. Pag umpisa pa lang, nakita mo na hindi kayang seryosohin ang inyong relasyon, ang inyong pamilya, maghanap ka na ng isang taong kayang seryosohin ang bubuin mong pamilya. At pag umpisa pa lang, hindi na kaya na tumayo para sa iyo at para sa iyong mga anak, maghanap ka na ng isang tao na kayang tayuan ang iyong pamilya, ang iyong mga anak. Alam niyo po, bakit kailangan mong umpisa pa lang maghanap na ng kayang seryosohin, panindigan, at kayang tayuan ang pamilya mo at ang mga anak mo? Kasi nga, iintayin mo pa ba na maging single mom ka? Iintayin mo pa ba na maging single dad ka? At iintayin mo pa ba na yung mga anak mo
hindi kumpleto ang magulang. Alam niyo po, napakarami na mga anak, iisa ang tumatayong magulang. Napakaraming pamilya ngayon, single dad at single mom ang kanilang mga magulang. Ibig sabihin, broken family. Kaya nga, umpisa pa lang, lalo na sa mga kabataan natin, sa mga young pro natin, pag nakita mo na hindi ka kayang panindigan ang pamilya na bubuuin mo, maghanap ka na ng kaya kang panindigan. Pag hindi ka kayang seryosohin, maghanap ka na ng kaya kang seryosohin. Ikalawa, umpisa pa lang, pag wala ng paninindigan ng isang tao, huwag mo nang isapalaran ang kinabukasan mo at ng magiging anak mo. Alam niyo po, sino naniniwala, pinaka hindi dapat ipagsapalaran kinabukasan mo? Niniwala po kayo doon? At the same time, sino naniniwala, pinaka hindi dapat sinasapalaran kinabukasan ng magiging anak mo at the same time ng magiging pamilya mo? Alam niyo po, anong pinapakita rito ng Panginoon? Walang kasiguraduhan sa isang tao na hindi kayang manindigan. Walang kinabukasan sa isang tao na hindi kayang manindigan. At walang kapupuntahan sa isang tao na hindi kayang manindigan. Hindi lang kinabukasan, maging yung pupuntahan ng buhay mo at ng magiging anak mo, pag ang nakatagpo mo, walang paninindigan, walang kapupuntahan. Kaya nga, huwag mo nang isapalaran ang pamilya mo, magiging anak mo, at ang kinabukasan mo sa isang tao na umpisa pa lang, ipinakita na sa iyo na hindi ka kayang panindigan. Hindi kayang panindigan ang pamilya mo. Kasama sa dahilan, kaya nga, yung mga bagay na yon, kasama sa dahilan, bakit may mga single mom, bakit may mga single dad, bakit may mga mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Bakit may mag-isang magulang na siyang nagpapayo, siyang nag-aaruga, siyang nagpapaaral para sa kanyang mga anak. Simply because nakatagpo ng iba yung pinili niyang tao. Simply because nakatagpo siya ng tamad at may bisyo pa. And simply because nakatagpo siya ng hindi kayang manindigan. Alam niyo po, kasunod nun, yung mga masasakit na kwento ng broken families, masasakit na kwento ng pagiging single mom, masasakit na kwento ng pagiging single dad, mga kwento ng masasakit na impact ng asawang iniwan. Now, the question is, ano ba ang posibleng maging impact ng pagiging single parent? Alam niyo po, ito yung unang-unang pwede maging impact sa isang tao ng isang single parent o pagiging single parent. Una, pwede kang makaramdam ng awa para sa iyo, sa sarili mo, at para sa anak mo. Totoo po ba? Isa sa posibleng maramdaman ng isang single parent nang iwan siya at yung kanyang anak, awa para sa sarili niya at para sa kanyang anak. Why? Kasi nga, wala namang babaeng sasaya na yung asawa niya nasa piling ng iba. Totoo po ba yan? Wala namang lalaki ang sasaya na yung asawa niya nasa piling ng iba eh. At walang anak ang sasaya na yung magulang niya nasa sa piling ng iba. Lahat ng iniwan, nakaramdam. Lalo na, hindi niya deserve na iwan, nakaramdam ng awa para sa kanya at para sa kanyang anak.